What's up sa inyo mga kasorta pips? Welcome back muli sa ating channel. This is Gerard once again from Team Soreta. Panibagong araw, panibagong vlog na naman. So as usual, nandito tayo sa Kanto Baysa. Kukuha tayo ng insurance, CTPL. Yan, dito tayo kumuha guys mga kasorta pips. Dito na tayo kumuha, mabilis lang. So ayan na, nakuha na natin yung results. So pinaprint lang natin. And then next is, kukuha naman tayo ng emission test. After nyan, pag nakakuha na tayo, so magpaparehistro na tayo through online. Samahan nyo kami, let's go! So alas 12 nga tayo nakarating dito mga kasorta pips. Wala silang break time. Kahit alas 12 kayo pumunta, pwede. Aasikasuhin kayo kaagad. So tayo na yung next kaagad dyan kasi wala ganong tao kasi maulan. What's up mga kasorta pips? Ayan, nandito na tayo sa emission test. Motor Vehicle Inspection Center, MVIP. Located dito mga kasorta pips sa Old Samson Road. Ayan. Old Samson Road. Ayan. So yung pinaka-address niya talaga Old Samson Road, Quezon City. So malapit siya sa Kaingin Road. So pagpasok mo ng pag galing kang EDSA, papasok ka ng Royal pa Kaingin siya, hindi yung papuntang Baysa pa Kaingin. So dito lang siya. Ayan. Motor Vehicle Inspection Center. So papa-emission tayo kay RS. Yun na lang ang kulang, kompleto na siya, nakakuha na tayo ng insurance. CTPL. Yung policy pala kay LTO, kapag ka-advance tayo magpa-register, dapat at least 2 months before ng expiration ng ng rehistro niya. So at least 2 months guys, tandaan niyo yan, at least 2 months. Kasi kapag lagpas 2 months, sayang naman kung babalikan niyo pa. Kunwari 3 months o 4 months, isang buwan na lang babalikan niyo pa. Gawin niyo na at least 2 months daw para pasok siya doon sa pwede nang advance registered renew. I-advance ng renewal. Okay? So, yun lang. Tips lang din yun. So, yan. Antayin lang natin na tawagin tayo. Nandun na si RS. Ayan. At tips lang din mga kasorta pips. Before kayo magpa-emission, dapat make sure yung sasakyan nyo, kung ano mang sasakyan na ipaparehistro nyo, okay na siya. Goods na siya. Kasi kapag may problema, may problema sa preno, sa brake. So, sayang naman. Baka hindi maipasa syempre kasi may sira. So pabalik-balik tayo, sayang naman yung oras. So make sure na good condition yung sasakyan natin, kahit anong sasakyan na i-rehistro natin kapag magpapa-emission tayo. So ang gagawin kasi natin dun sa registration kay RS through online, kasi naka-link na natin yung account ni RS. So para mas mabilis, so bayaran na lang din natin through GCash. So screenshot na lang natin. So, magpe-payment na tayo. Saan ba? Dito ba? Ay, sorry. Apa, emission lang. So, 600 yung emission guys. So, yan sa motorcycle, 600 yung amount na babayaran nyo sa emission. Kapag emission lang guys. So, kapag kasama yung insurance, kung dito nyo gagawin, 200 na yun sir. Kasi ang insurance po natin sa sasakyan 1,060. Pero pag insurance na po yung kinuha nyo, 1,660 po. Less 200. May less na. Okay. So yan guys, kapag magpaparehistro kayo at ikukunin nyo yung package, pwedeng dito na kayo kasi may mga less na. So makaka-less na kayong 200. So yung sa motor, dapat 1,2 magiging 1,1 na lang. Package na yun guys emission test nyo na at saka yung CTPL insurance. So kapag sasakyan, gano'n ba yan? 1,6. May less na 200. So yun, may tips na. Ako kasi meron na tayong CTPL, nakapag-advance na tayo kumuha nung nakaraan kasi nga tuloy-tuloy sana nung nakaraan, kaso lang pending ako kasi pinagawa pa natin yung CRS. Ayan yung motor. So pinaayos natin yung preno niya, yung odometer. Kailangan kasi guys gumagana yung odometer niya, and then yung mga preno niya okay. Tsaka tawag nito, kasi kapag hindi gumagana yung odometer guys, baka mapending kayo, babalik pa, di ba? So yun mga kasorta pips, tapos na yung inspection kay RS. Di ko na videohan mga kasorta pips, sobrang bilis. Nag-video pa ako kanina sa gilid, tapos paglingon ko, tinawag na ako dun sa inspector. Tapos na! Bayan! Yan yun yung mga dinaanan guys. Sobrang bilis. Wala ganong tao kasi medyo ulan na yun.
So meron namang sila, ayun yung naka ano doon, park doon. Tapos na yan. So tayo doon naka-park yun yung mga motor. Tapos na yan na inspection. Tayo yung last. So merong isa pa. Ayun o. So yan na lang yung bibidyohan natin kung paano nila ini-inspect. Kasi si RS hindi natin na videohan guys. Sobrang bilis. Nagawa na kaagad. Di ba? So yun mga ka-Solar Pips, after natin dito, kapag nakuha na natin yung results sa emission test, so makakapag-online registration na tayo. So before that, bago kayo makapag-online registration, make sure na naipalink nyo na yung sasakyan ninyo sa inyong portal account sa LTO. So yun guys, bawal siya kapag ang switch ng mini driving light nyo is nakarekta dun sa switch din ng main light nyo. So dapat nakahiwalay, may sarili siyang switch para pwede naman po talaga. Kasi marami kasi nagtatanong sa ganun, bawal guys. So ganun, hindi naman talaga pala. Sige, thank you sir. Yan, si sir sa dito sa emission, dito sa may Kainin ba to? Old Samson Road. Thank you sir, napakabilis lang. So yan guys, tapos na. So nakuha na natin kagad yung result. So pasado lahat si RS. Yes! Wala pang 10 minutes guys, tapos na. Kasi pagdating natin, tayo kaagad yung nakasalang. Wala gaanong pila. So may sumunod sa atin. So mabilis lang guys. Sa kapag walang problema yung motor natin, dire-diretso lang talaga. So yun, tinanong ko si sir kanina, kapag yung motor nyo guys ay merong tulad yan, mini driving light. Ayan, mini driving light. Kasi meron tayo. Yung main light kasi natin, hindi kaya pagka long drive. Masyadong mahina para sa akin So kailangan ng extra talaga para maliwalag. Lalo na kapag probinsya yung biyahe nyo. So kailangan. So pwede naman pala, hindi naman bawal. Kailangan lang, itong mini driving light nyo, meron siyang sariling switch. Hiwalay yung switch niya. Huwag yung nakarekta, nakasabay sa main light nyo. Itong main light. So, kailangan hiwalay siya. Okay, yun lang. Tips para kapag magparehistro kayo, walang problema. So, yun. Shoutout kay sir. So, nag-asikaso sa natin pagpa-inspection dito. Ano pangalan, sir? Macdenberg. Si Sir Macdenberg, shoutout sa'yo. Ayan, thank you. Napaka ng mga nila dito. Staff nila dito. Thank you, sir. Okay, thank you, sir. Safe. So, thank you sa pag-follow, sir. So yun mga ka-Solar Pips, tuturo ko sa inyo kung paano mag-register through online, step by step. So unang-una, dapat meron na kayong account sa portal, LTO portal. Paano ba makapag-register doon? Dapat may license na tayo. And then, dapat nakalink na yung mga sasakyan na i-register nyo. And then, dapat nakapangalan sa inyo yung sasakyan guys para ma-link po sa portal ninyo. Unang-una, kapag mag-register tayo, punta na tayo doon sa for registration vehicle. And then, puntahan mo yung renewal. Ayan. So, click nyo lang yan. Then, private, kung private man or So, dire-diretso lang yan. Sundan nyo lang yung And then, makikita nyo yan. Yan. Makikita mo na yung account dun sa kinuha nating CTPL, insurance, and then yan. Yung next, yung pangalawa, yung sa emission test. So, i-click mo lang yan, yung bilog na yan, status na yan. Check mo lang yan. Click mo lang yan para magtuloy-tuloy na siya. Lalabas na yung tawag nito, yung account nun. Yung dalawa, and then ay unahin mo yung sa taas, yung sa CTPL, and then next yung sa yung sa emission test. And then mag-register na tayo. Ayan, may step na dyan kung paano ang bayaran, GCash, pwede rin through bank. So, blurred lang na rin yung guys, yung ibang kasi hindi pwedeng ipakita yung mga mga number, mga ang tawag nun, registration number.
So, yan, dire-diretso lang. So, ang pinili natin dyan ay GCash, mga ka-Shortapip, sa payment natin. So, ang binayaran natin is 692.26. Meron kasi siyang, tawag yan, may fee na additional. And then, ano na pala yung guys, yung may additional din na penalty ako dito sa pag-register kasi lumagpas na tayo. So, may penalty na siya. So, lumagpas ka lang ng isang araw, ang equivalent nun is 1 year na yung penalty niya. Ganun siya. So, kahit isang araw lang, buo na yung babayaran natin na penalty. So, dapat as soon as possible, as early as mag-registered na kayo ng inyong mga sasakyan. So, yan, makikita nyo na. Kita nyo dun sa summary nung billing account, kung magkano, at saka kung andun yung details kung kailan yung next na registration natin. So, makikita mo na siya dyan. Yan, may LTO fees penalty. Ayun, may nakalagay. Kita nyo naman. So, yan. Continue lang tayo dun sa ng GCash. Tuloy-tuloy lang yan. And then, after nyan, na kayo, magpunta na kayo dun sa GCash account nyo. Ayan, scan nyo lang yan. Yan yung QR code na yan para automatic naman yun kung magkano yung amount na babayaran nyo sa GCash. Ayan, click nyo lang yung pay. Ayan. And then, tuloy-tuloy lang yan. Then, proceed. Then, after niya, mabilis lang naman siya. Ayan, ikot-ikot lang. So, pero dapat kasi, stable yung internet natin para mabilis lang. Dire-diretso lang. So, ayan. And then, next niyan is, punta na tayo dun sa, ayan na. Continue na natin. Successful. Success yung natin. Yung payment natin dun sa transaction natin. Ayan. Blurred lang natin yung kasi may mga QR code dyan. So, yan. Nakikita mo naman, main office yan. Sa main office na branch tayo guys, for registration. Mabilis lang din kasi doon. So, napakabilis na lang talaga, guys. Ayan, So, may mga ibang additional fee. So, yun lang. Kapag dapat unang gagawin, kuha muna kayo ng CTPL. And then, after nun, pag okay na, and then, emission. Then, yan, after nun, pag once na nag-success na yung payment, punta ka na doon sa OR. Check mo na yung OR. Yan. Click mo lang yung OR. Balik ka uli doon sa portal ng OR. Yan, makikita mo kung ano yung date. Ayan. So, ngayon, nag-register tayo. So, yan yung nasa taas yung pinaka-latest. So, click mo lang yon, download mo, and then yan, lalabas na yung yung OR mo. Blurred lang natin kasi hindi pwedeng pakita yan. So, print nyo lang yan, yan na. Or kung ayaw mo i-print, basta lagi kang may online, okay na yan.